Amazing School of Fish na naman guys ang inyong natutunghayan sa inyong harapan ngayon. Ito ay habang kami ay palayo sa ating mother boat na ngayon ay pumupwesto na doon sa isang grupo. Makikita natin yan later on. So ito ay nasa pasok na ng 12 nautical miles, which is prohibited area na hindi natin pwedeng arihan. Sayang guys na nakakapanghinayang kasi although ito naman ay mas maganda na rin kasi para sa maparami rin ang lahi nila, I think itong grupo na ito ay mangingitlog na, kaya yan ay pupunta na sa malapit sa isla, kaya hindi kami pwedeng umarya sa ganoong lugar guys. Ayan, dito tayo mag-focus guys sa ating sister boat. Yan, sa sister boat natin naka-area. Sa palibot niya meron pa mga grupo. Ayan, nakikita nyo ngayon. Magandang grupo din to guys. Ito ay grupo ng skipjack or gulyasan. Medyo mailap ito. At ito nga ay nahati nung ating sister boat nung siya ay umarya. Hindi yan nakulong. Kaya yan naman ang ating tatargetin ngayon. Yan ang ating pagpupukusan, yan ang ating aarihan. Pero meron tayo dyan makikita na kalaban. Ayan, yan nandito ang nahagip niya sa loob ng lambat niya. Pero eto ngayon, ang makita nyo dyan, yan ang ating mother boat na pumupwesto na rin guys dyan sa parting yan. At meron pang isa dito na kalaban tayo. At yun ay mas maunang lumalapit doon sa grupo na yan sa gilid ng ating sister boat, kaya talagang dito ay kailangan bigayan muna. Ayan ang sinasabi ko sa inyo guys, isang Taiwan boat na mas mauna sa amin na lumapit doon sa grupo. Pero tingnan natin ang mangyayari dito guys, kasi dito paswertihan lang talaga guys. Kung saan lumapit ang isda, pwede kang umarya. Kailangan bigayan lang. Hindi naman po pwedeng lagi kang hindi po pwede yung susingit ka. Ayan nga guys, at sinasabi ko sa inyo, palayo na itong party line na Taiwan boat, kami ang naka-area. So yan, pagbalik na namin kasi habang pumupwesto ang ating mother boat ay tayo naghahanap pa rin ng ibang grupo. Although hindi naman sa kami lumalayo, pero pagbalik namin naka-area na siya. Ayan. So tayo ay mag-a-assist na dyan, tutulong na tayo dyan sa pagbubulabog kasi bakulit nga yung gulyasan para sa inyong kalaman guys. Isa sa pinakamahirap hulihin yung gulyasan kasi napakailap niyan at isa sa pinakamabilis na lumangoy na isda. At ang isa pa napapansin namin guys, yung lagi nyo nakikita na malasog usually pagka umarya kami, may nakakasamang malasog isa, dalawa o tatlong malasog So yun na nagkokos kung bakit mailap ang isda at mahirap hulihin kasi predator yon, sinusugod nila yung isda at natatakot yung isda, kaya kung saan na lang sumusuot yung isda hanggang sa makalusot ito na lambat. Kaya minsan talagang karamihan o sa ating mga aryahan, ang isda ay hindi mahuli pagka meron ganong bulabog. Ayan. So nandito na kami ngayon sa pupa ng ating mother boat na si Pink Carnation 888 na nagbubulabog na kami ngayon dyan. At thankful kami kahit papaano may nahagip kami dyan. May nahuli kami dyan sa aryada na yan. Kaya dito talaga, hindi porke nahuli ka, wala ka na mahuli. Or hindi porke nauna ka, ikaw yung makakahuli. So dito talagang mapapansin natin na kasama sa pagsisikap, dasal at saka talagang kailangan matyaga dito kasi minsan paglutang ng umaga nakikita namin yung isda sa umaga pero tanghali, hapon saka lumulutang, meaning minsan naubos yung pagkain nila or maraming bulabog na kasama kaya hindi lumulutang ang isda. Yun guys ang isang nagiging problema dito sa fishing na katulad nito, kapag naubos ang dilis na kinakain ng isda or maraming bulabog na kasama yung grupo ng isda. Yun ang nagiging cost kung bakit kami wala nahuhuli or minsan pangit yung agos, pangit yung panahon, pangit yung tayo ng kable o mababaw yung kayod ng lambat at talagang mailap ang isda. So pagka ganon, yun ang nagiging cost ng ating pagka zero or wala tayong mahuli dahil sa ganong mga factor na nagiging cause ng pagkawala ng isda. So ngayon nagbubulabog tayo dyan. At the same time, sinasabi ko nga sa inyo na meron na akong tinitrain na piloto, si Cap Kelly. So siya yung tinuturuan ko dyan ng time na yan, and pinaka-hover natin dyan just to make a
ingay sa area na yan para hindi sumugod ang isda. Although wala kayong nakikita sa loob, lumubog yung isda dyan that time, pero thankful kasi kahit papaano may nahuli kami dyan. So one of the reels na napapanood nyo doon sa aking vlog dyan ay yun na yun mga nahuli namin. Hindi ko lang isama dito, so kasi masyadong mahaba. Pag mahaba kasi ang hirap i-post, at the same time hindi naman yung tinatapos yung panonood ng aking vlog, kaya putol-putol na lang tayo. So this time more on tayo sa liparan dito ngayon, no, sa kung paano maghanap ng isda, kung paano magbulabog, pero yung mga catches namin ay naipost ko na ang karamihan. So one of our catch na i-post ay ito yon. So hindi ko na naidugtong dito. So maraming salamat guys sa ating 953,000 followers, at sa ating YouTube channel ay nasa almost 80,000 subscriber na tayo. Thank you, si Mangisda.